Ang amoy. Iyon ang laging nauuna, ang amoy ng nasusunog na kahoy, ng nagliliyab na pintura, ng isang bagay na mahalaga na unti-unting tinutupok ng apoy. Kasunod nito ang init, isang lagablab na tila yumayakap sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya ng mga sigaw na hindi na niya matandaan kung kanino nagmula. Sa kanyang isip, may isang imahe, isang pulang-pulang pinto, at sa likod nito ay ang lahat ng ayaw na niyang balikan. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpabalik kay Arabella sa kasalukuyan. Ang amoy ay hindi mula sa isang nagbabagang impyerno, kundi mula sa isang maliit na ihawan ng baboy sa gilid ng palengke. Ang init ay hindi mula sa apoy, kundi mula sa sikat ng araw na tumatago sa yupi-yuping bubong na yero. Napabuntong hininga si Ara, ang mga daliri ay humigpit sa hawak niyang bayong. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang alaala ng sunog ay nananatiling sariwa, isang multo na laging bumubulong sa kanyang tabi. Automatiko niyang iniyuko ang kanyang ulo, isang kilos na naging kasanayan na niya. Itinago niya ang kanang bahagi ng kanyang mukha sa anino ng kanyang buhok. Dito sa kanilang bayan sa Laguna, ang bawat tingin ay tila isang sundang, ang bawat bulong ay isang latigo. Alam niya ang iniisip ng mga tao sa tuwing napapatingin sila sa kanya. Nakikita niya ito sa kanilang mga mata, ang pag-iwas, ang pagkagulat, ang awa. Diretso lang, Ara. Malapit ka na, sabi niya sa sarili. Kailangan lang niyang bilhin ang gamot sa hika ng kanyang ina, at makakauwi na rin siya sa kanilang munting bahay, ang kaisa-isang lugar kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Naku, tingnan ninyo. Parang nakakita ng multo. Isang pamilyar na boses, matinis at puno ng panunuya. Napahinto si Ara sa paglalakad. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo, isang yelo na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa talampakan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Hoy, Ara! Bingi ka ba? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghawi ng daan. Ang kaninang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinder, ang tawaran ng mga mamimili, ay tila humina, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na pinupuno lamang ng mga bulungan. Dahan-dahan, pinilit niyang iangat ang kanyang tingin. Nakatayo sa di kalayuan si Katrina, ang kanyang pinsan, na napapaligiran ng mga kaibigan nitong tila mga alipores. Nakapamaywang ito, ang mga labi ay nakanguso sa isang mapang-insultong ngiti. Si Katrina, na may perpektong kutis at mamahaling damit, ang kabaligtaran niya sa lahat ng bagay. Bakit ka ba kasi lumalabas pa ng bahay? Pagpapatuloy ni Katrina, sapat na ang lakas para marinig ng lahat. Hindi ka ba nahihiya sa itsura mo? Nakakatakot ka, alam mo ba iyon? Para kang halimaw na galing sa kung saang kuweba. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang pilat sa kanyang mukha, na umaabot mula sa kanyang sentido hanggang sa gilid ng kanyang labi, ay tila kumikirot, isang pisikal na sakit na kasabay ng kahihiyang gumuguhit sa kanyang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang sarili, nais na maging singliit ng langgam para hindi na makita ni Numan. Ano yan? Iiyak ka na naman, pang-aasar pa ni Katrina. Alam mo, dapat sa'yo kinukulong na lang. Isang kahihiyan ka sa pamilya Santos. Ang mga salitang iyon ay tumama ng may bigat ng isang martilyo. Kahihiyan. Iyon ang tatak na ibinigay sa kanya ng mundo, ng sarili niyang mga kamag-anak. Hindi niya magawang sumagot. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga, walang boses na gustong lumabas. Ang tanging naisip niya ay ang kanyang ama, ang ama niyang nagbuwis ng buhay para iligtas siya mula sa apoy na nag-iwan ng markang ito. Kung nabubuhay lamang ito, hahayaan ba nitong may mang-api sa kanya ng ganito? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na ang lahat. Nakita ito ni Katrina, at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Ayan na, ang iyaking halimaw, kansyo nito, at ang mga kaibigan niya ay nagtawanan. Hindi na niya kaya. Tinalikuran niya ang mga ito at nagsimulang maglakad ng mabilis, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kanilang halakhak. Hindi na niya alintana ang mga nababangga niyang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip, kahihiyan. Halimaw! Kahihiyan! Nang makarating siya sa kanilang bahay, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Doon, sa kaligtasan ng kanilang tahanan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi.
Anak, Ara, ikaw na ba yan? Ang malumanay na boses ng kanyang ina, si Aling Nena, ay nagmula sa kusina. Lumabas ito na may pag-aalala sa mukha, at nang makita siya sa sahig, agad itong lumapit. Diyos ko, anak. Anong nangyari? Tanong nito, hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi sumagot si Ara. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang ina, isinubsob ang mukha sa balikat nito, at doon umiyak ng umiyak. Alam na ni Aling Nena. Hindi na ito nagtanong pa. Hinaplos nito ang kanyang likod, isang pamilyar na haplos na laging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting lakas. Si Katrina na naman ba? Mahinang bulong nito. Tumango lamang si Ara bilang sagot. Inalalayan siya ng kanyang ina na tumayo at umupo sa kanilang lumang sopa. Kumuha ito ng isang basong tubig at isang basang bimpo. Dahan-dahan nitong pinunasan ang kanyang mukha, kasama na ang pilat na naging sanhi ng lahat ng kanyang pasakit. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila, anak, wika ni Aling Nena, ang boses ay puno ng pagmamahal na may bahid ng galit para sa mga nanakit sa kanya. Ang pilat na iyan hindi iyan tanda ng kapangitan. Tanda iyan ng katapangan ng tatay mo at ng lakas mo para mabuhay. Huwag na huwag mong ikahihiya iyan. Pero, naiti. Nagsimulang magsalita si Ara, ang boses ay paos. Pagod na po ako. Pagod na akong maging ganito. Pagod na akong maging ako. Muling niyakap ni Aling Nena ang anak. Ilvere, magpahinga ka muna. Dito lang si nanay. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, hindi makatulog si Ara. Nakatitig siya sa kisame, iniisip ang mga salita ni Katrina. Kahihiyan. Totoo ba iyon? Isa ba siyang pabigat sa kanyang ina? Isang kahihiyan sa alaala ng kanyang ama? Tumagilid siya ng higa at kinapa ang ilalim ng kanyang unan. May kinuha siyang isang sobre na medyo luma na ngunit maingat na nakatupi. Binuksan niya ito sa liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana. Ito ang liham na dumating 3 linggo na ang nakakaraan. Ang letterhead ay mula sa isang kumpanya sa New York. Ang mga salita ay nakasulat sa Ingles, mga salitang paulit-ulit na niyang binasa hanggang sa halos makabisado na niya. Dear Annette Arabella Santos, we are pleased to inform you that your application for the position of household manager has been approved. Ang liham na ito ang kanyang pag-asa. Ang kanyang tiket para makaalis sa lugar na ito. Isang pagkakataon para magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi siya ang babaeng may pilat sa mukha. Isang pagkakataon para kumita ng sapat na pera para maipagamot ng husto ang kanyang ina at mabigyan ito ng mas magandang buhay. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Takot at pag-asa ang naglalaban sa loob niya. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung mas malupit pa ang mundo sa labas ng kanilang bayan? Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang makatakas. Mas malakas ang pagnanais niyang patunayan sa kanilang lahat, kay Katrina, kay Tita Elena, sa buong mundo, na hindi siya isang kahihiyan. Na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tunog ay tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ang kamay na inabot niya ito. Nang makita niya ang pangalan sa screen, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang kaunting pag-asa na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na takot. Tita Elena calling. Ang ina ni Katrina. Ang kapatid ng kanyang ama na mas matindi pa ang panghusga kaysa sa sarili nitong anak. Bakit ito tumatawag sa ganitong oras ng gabi? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang tawag na ito ay hindi magdadala ng magandang balita. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hello po, tita. Isang boses na matamis ngunit may halong lason ang sumagot mula sa kabilang linya. Ara, Hija. Gising ka pa pala. Nabalitaan ko ang nangyari kanina sa palengke. Huminto ito saglit na tila dinadama ang epekto ng kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, may naisip akong solusyon sa problema mo. May pag-uusapan tayo. Isang bagay na sigurado akong hindi mo matatanggihan. Ang bawat segundong lumilipas habang hawak ni Ara ang cellphone ay tila isang oras na paghihintay sa hatol ng isang hukom.
Ang boses ni Tita Elena sa kabilang linya, matamis ngunit may talim, ay nag-iwan ng malamig na agos sa kanyang sistema. Isang solusyon hindi mo matatanggihan. Anong ibig sabihin nito? Sige po, tita, halos pabulong niyang sagot bago ibinaba ang tawag. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang katawan ay naninigas sa tensyon. Ang pagbisita ni Tita Elena ay laging may dalang unos. Hindi ito bumibisita para mga musta, bumibisita ito para manghusga, para ipamukha sa kanila ang kanilang kalagayan sa buhay. Maya-maya pa, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Ang mamahaling itim na kotse ni Tita Elena ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste, isang malaking itim na ibon na dumapo sa kanilang hamak na bakuran. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang kanyang tiyahin, suot ang isang eleganteng bestida na tila hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng kanilang lugar. Ang tunog ng takong ng sapatos nito sa semento ay tila isang babala. Ara! Sino yang dumating? Tanong ni Aling Nena mula sa sala, ang boses ay nagising mula sa pag-aalala. Bago pa man makasagot si Ara, isang sunod-sunod at malakas na katok ang yumanig sa kanilang manipis na pinto. Hindi iyon katok ng isang bisita, iyon ay katok ng isang taong naniningil. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Sa mga mata ni Aling Nena, nakita ni Ara ang parehong pag-aalala na nararamdaman niya. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ina at binuksan ang pinto. Agad na pumasok sa kanilang munting sala ang amoy ng mamahaling pabango ni Tita Elena, isang amoy na tila gustong sakupin ang buong espasyo at paalisin ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Inilibot nito ang tingin sa kanilang paligid, sa mga kupas na kortina, sa lumang sopa, sa mga yupi-yuping pader. Isang bahagyang pag-iwi ang sumilay sa labi nito bago ito ngumiti ng pilit. Nena, hipag. Kamusta ka na? Bati nito, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Pasensya na at nagambala ko pa kayo sa ganitong oras. Ayos lang kami, Elena, matipid na sagot ni Aling Nena habang isinasara ang pinto. Ano nang sadya mo at naparito ka? Hindi pinansin ni Tita Elena ang tanong. Ang kanyang atensyon ay napunta kay Ara, na nakatayong tila estatwa sa may pintuan ng kanyang silid. Ara, Hija, sabi nito, lumalapit sa kanya. Huwag ka nang malungkot dyan. Kaya ako narito ay para tulungan ka. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang braso. Ang mga kuko nitong perpektong napinturahan ng pula ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Nabalitaan ko ang nangyari sa palengke kanina. Nakakahiya. Hindi para sa amin kundi para sa iyo. Isipin mo sa harap ng maraming tao. Naramdaman ni Ara ang muling pag-init ng kanyang mukha. Hindi ko po kasalanan iyon, tita. Si Katrina po ang nagsimula. Katrina! Hayaan mo na ang pinsan mo. Alam mo namang prangka lang talaga iyon magsalita. Wika nito na tila walang anumang bigat ang mga salitang binitiwan ng anak. Ang punto ko rito, Ara, ay ang iyong sitwasyon. Hanggang kailan ka magtatago sa likod ng buhok mo? Hanggang kailan ka iiyak sa tuwing may sasabihin ang ibang tao? Umupo si Tita Elena sa kanilang sopa na para bang pag-aari niya ito. Ipinatong nito ang kanyang mamahaling bag sa tabi niya. At ikaw naman, Nena, baling nito sa kanyang ina. Hindi ka na bumabata. Ang hika mo, palala na ng palala. Paano kung magkasakit ka ng malubha? Saan kukuha ng panggastos itong si Ara? Sa pagtitinda ng kakanin? Bawat salita ay isang patak ng lason, unti-unting kumakalat sa kanilang diwa. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Elena? Mariing tanong ni Aling Nena, ang pagtitimpi ay halatang nauubos na. Ngumiti si Tita Elena, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gaya ng sabi ko, narito ako para mag-alok ng solusyon. Isang solusyon na mag-aangat sa inyo sa hirap at magbibigay kay Ara ng proteksyon. Huminga ito ng malalim na para bang inihahanda ang sarili para sa isang mahalagang anunsyo. May kaibigan ang asawa ko. Isang napakayamang negosyante mula sa Maynila. Si Don Alejandro. Biyudo na siya, medyo may edad na, pero napakabait at napakagalante. Matagal na siyang naghahanap ng makakasama sa buhay, isang babaeng simple, taga-probinsya, at higit sa lahat, tapat. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba. Alam niya kung saan papunta ang usapang ito. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa'yo,
Ara, pagpapatuloy ni Tita Elena, ang tingin ay nakatuon sa kanya. Naipakita ko na rin ang litrato mo. At nagustuhan kanya. Anong litrato? Naguguluhang tanong ni Ara. Iyong kuha noong binyag ng pamangkin mo. Medyo malayo kaya hindi gaanong kita alam mo na. Isang pahiwatig na nakakainsulto. Ang mahalaga, interesado siya. Handa siyang tulungan ka, tulungan ang nanay mo. Bibigyan ka niya ng magandang buhay. Ang kailangan mo lang gawin ay pakasalan siya. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng kanilang sala na parang bomba. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan na tila nagpapahiwatig ng papalapit na bagyo. Pakasalan. Isang lalaking hindi niya kilala. Isang matandang lalaki. Ang kanyang tiyahin ay hindi nag-aalok ng tulong, ibinebenta siya nito. Ang kahihiyan na naramdaman niya sa palengke ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang bagay, isang produkto na may presyo. Unang nakabawi sa pagkabigla si Aling Nena. Tumayo ito, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka sa bahay ko, Elena. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Nagulat si Tita Elena. Ano? Nena, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ito na ang pagkakataon ng anak mo. Pagkakataon para ano? Para maging laruan ng isang matandang mayaman? Para ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera? Sumigaw na si Aling Nena, ang mukha ay namumula sa galit. Hayop ka. Wala kang puso. Kung nabubuhay lang si Roberto, hindi niya hahayaang yurakan mo ng ganito ang anak niya. Tumayo rin si Tita Elena, ang maskara ng pagkukunwari ay tuluyan ng natanggal. At ano ang maibibigay mo sa kanya, ha, Nena? Pagmamahal? Ang pagmamahal ba makakabili ng gamot mo? Ang pagmamahal ba makakapag-opera sa mukha niya? Magising ka sa katotohanan. Hanggang dito na lang siya, mananatiling isang pulubi na pinagtatawanan ng lahat dahil sa pilat niya. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo siya. Itinuro nito si Ara. Walang lalaking matinong papatol dyan. Si Don Alejandro ang kanyang huling baraha. At tinatanggihan mo pa? Ikaw ang walang puso, Nena. Hinahayaan mong mabulok ang anak mo sa kahirapan dahil sa pride mo. Umalis dire, sigaw ni Aling Nena, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Umalis ka bago ko makalimutan na magkapatid kami ng asawa mo. Tiningnan ni Tita Elena si Aling Nena nang may pagkasuklam, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Ara. Lumambot muli ang kanyang boses, isang huling pagtatangka sa manipulasyon. Pag-isipan mong mabuti, Ara, sabi nito ng mahina. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko ito para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Huwag mong hayaang ang ina mo ang magdusa dahil sa maling desisyon. Kinuha nito ang kanyang bag at walang lingon-likod na lumabas ng pinto. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan at ang amoy ng kanyang pabango na tila lason na kumakapit sa hangin. Nang makalayo ang sasakyan, napahagulgol si Aling Nena. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit. Pakiramdam ni Ara ay siya ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa kanyang itsura, hindi sila aalukin ng ganito. Hindi masasaktan ng ganito ang kanyang ina. Nang kumalma na ang kanyang ina, inalalayan niya ito pabalik sa silid nito. Magpahinga na po kayo, Nay. Huwag niyo na po isipin yon, sabi niya, kahit na ang sarili niyang isip ay gulong-gulo. Bumalik si Ara sa kanyang sariling silid at isinara ang pinto. Ang mga salita ni Tita Elena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Walang lalaking matinong papatol dyan. Hayaan mong mamatay sa hirap ang ina mo. Masakit, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagtatanong kung may katotohanan ba iyon. Muli niyang kinuha ang sobre mula sa ilalim ng unan. Ang liha mula sa New York. Ang kanyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa na iyon ay tila napakalayo. Kailangan pa niyang maghintay ng ilang buwan. Kailangan pa ng maraming pera para sa mga papeles at pamasahe. Pera na wala sila. Habang nakatitig siya sa liham, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na mas masakit pa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya buong araw. Isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo mula sa kabilang silid. Hindi ito ordinaryong ubo.
Ito ang tunog ng hika ng kanyang ina, isang tuyo, hirap at desperadong pag-ubo na tila kinakapos ng hangin. Napatakbo si Ara palabas ng kanyang silid. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama nito, hawak ang dibdib, hirap na hirap huminga. Yung inhaler ko, anak ti. Hirap na sabi nito. Mabilis na kinuha ni Ara ang inhaler mula sa maliit na mesa. Ngunit nang iabot niya ito, naramdaman niya kung gaano na ito kagaan. Inalog niya ito. Walang tunog. Walang laman. Ang paningin ni Ara ay napunta sa reseta na nakatupi sa tabi nito. Kailangan na nila itong bilhin bukas. Ngunit saan sila kukuha ng pera? Ang kakarampot na kinita niya sa paglalabada ay kulang pa para sa pagkain nila sa susunod na 2 araw. Ang imahe ng kanyang inang nahihirapan ay tila sumusunog sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang silid, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat sa 2 bagay na nasa harapan niya. Sa isang banda, ang liha mula sa New York, ang kanyang pangarap, ang kanyang pagtakas, ang kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, sa kanyang isipan, ang imahe ng walang lamang bote ng gamot, ang realidad, ang kagyat na pangangailangan, ang buhay ng kanyang ina. Ang alok ni Tita Elena, ang alok na may lason, ay biglang hindi na naging isang malayong bangungot. Ito ay naging isang desperadong opsyon. Walang idinulot na ginhawa ang madaling araw. Bawat pagaspas ng dahon sa labas, bawat tilaok ng manok sa di kalayuan, ay nagpapatingkad lamang sa katahimikang bumabalot sa kanilang bahay, isang katahimikang binabasag lamang ng hirap na paghinga mula sa kabilang silid. Hindi natulog si Ara. Nananatili siyang nakaupo sa sahig ng kanyang silid, nakasandal sa pader, nakikinig. Ang bawat hirap na paghinga ng kanyang ina ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Ang bawat pag-ubo nito ay isang tanong na sumasampal sa kanya, hanggang kailan? Hanggang kailan mo hahayaang magdusa ang iyong ina? Tiningnan niya ang liham mula sa New York na nakapatong pa rin sa kanyang mesa. Ang pangarap. Ang pag-asa. Ngunit sa pagitan ng pangarap na iyon at ng kasalukuyan ay isang malalim na bangin ng kawalang pag-asa. Ang pangarap ay hindi makakabili ng gamot. Ang pangarap ay hindi makakapagpaginhawa sa paghinga ng kanyang ina ngayon. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema, pinapatay ang takot, pinapatay ang hiya, pinapatay ang lahat maliban sa isang bagay, ang pangangailangang iligtas ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila manhid. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tiningnan niya ang numerong nakasave sa ilalim ng pangalang Tita Elena. Huminga siya ng malalim, hindi para pakalmahin ang sarili, kundi para mag-ipon ng hangin. At pagkatapos ay pinindot niya ang call button. 2 ring lang. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay inaantok pa, ngunit may bahid ng pagtatagumpay. Alam nitong tatawag siya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ara. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay banyaga sa kanyang pandinig, walang emosyon, matatag at malamig. Tita, si Ara po ito. Isang saglit na katahimikan. Hisha. Alam kong tatawag ka. Pumapayag na po ako, diretso niyang sabi. Gusto ko pong makipag-usap sa inyo. Ngayon na. Pero hindi dito sa bahay. Narinig niya ang bahagyang pagtawa mula sa kabilang linya. CJ. Saan mo gusto? Sa karinderya sa may kanto ng bayan. Pagkalipas ng 1 oras. CJ. Magkita tayo doon, sagot ni Tita Elena bago ibaba ang tawag. Hindi nagsayang ng oras si Ara. Maingat siyang nagbihis sa dilim. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para sa kanyang ina, na nagsasabing maaga siyang umalis para maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Isang kasinungalingan. Ang una sa marami pang susunod. Ang karinderya ay halos walang tao pa nang dumating siya. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, malayo sa bintana, kung saan walang makakakita sa kanya. Nang dumating si Tita Elena makalipas ang ilang minuto, dala nito ang parehong hangin ng superioridad. Ngunit ngayon, hindi na nagpatinag si Ara. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Gusto kong linawin ang mga bagay-bagay, simula ni Ara, ang boses ay nanatiling matatag.
Napataas ang kilay ni Tita Elena, halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang pamangkin. Ano iyon? Pumapayag akong makipagkita kay Don Alejandro, sabi ni Ara. Pero may mga kondisyon ako. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng kanyang tiyahin. Naglalagay ka pa ng kondisyon sa lagay mong iyan? Kung gusto ninyong matuloy ito, sagot ni Ara, hindi inaalis ang kanyang tingin. Una, kailangan ko ng pera. Pera para sa isang taong gamutan ng nanay. Hindi lang para sa inhaler, kundi para sa check-up sa espesyalista at sa lahat ng gamot na irereseta niya. At pangalawa, tanong ni Tita Elena, ang pagkagulat ay napalitan ng interes. Pera para sa mga papeles ko papuntang Amerika, pagpapatuloy ni Ara. Ang bayad sa visa, sa medical at sa plane ticket. Alam ninyo ang tungkol sa liham na natanggap ko. Itutuloy ko iyon. Natawa ng malakas si Tita Elena. At bakit ko naman gagawin yon? Paano kung tumakas ka na lang kapag nakuha mo na ang pera? Dahil ito lang ang paraan para pumayag ako, mariing sabi ni Ara. Ibigay ninyo ang kailangan ko at gagawin ko ang gusto ninyo. Makikipagkita ako kay Don Alejandro. Kung magustuhan niya ako, papayag akong pakasalan siya. Pero pagkatapos kong maibigay ang kailangan ng nanay at maayos ang pag-alis ko, wala na kayong pakialam sa akin. At wala na rin kayong pakialam sa kanya. Titigilan ninyo na kami. Pinagmasdan siya ni Tita Elena ng matagal. Tila sinusuri nito kung nagbibiro siya. Ngunit ang nakita nito sa kanyang mga mata ay hindi pagbibiro, kundi isang desperadong katatagan na mas matibay pa sa bakal. Magkano? Tanong nito sa wakas. Sinabi ni Ara ang halaga na tinantiyan niya. Isang halagang sa buong buhay niya ay hindi pa niya nahawakan. Tumango si Tita Elena. CJ, makukuha mo ang pera. Pero sa isang kondisyon din sa oras na ibigay ko sa iyo ang pera, wala nang atrasan. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Tumango si Ara. Walang problema. Isang kasunduan sa pagitan ng demonyo. Isang sakripisyo ng kaluluwa para sa kaligtasan ng iba. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, nagkita silang muli. Inabutan siya ni Tita Elena ng isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito ni Ara, nakita niya ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Ang amoy ng bagong pera ay dumikit sa kanyang mga daliri. Para itong mainit na bakal, nakakapaso, mabigat at marumi. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Nais niya itong itapon, isuka, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang gamot ng kanyang ina. Ito ang kanyang sumpa. Naibigay ko na ang gusto mo, sabi ni Tita Elena. Hinihintay ko na ang sayo. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya ang kanyang inang nag-aalala. Saan ka galing, anak? Nag-alala ako. Naghanap po ako ng paraan na sabi ni Ara, iniiwasan ang tingin nito. Inilabas niya ang isang bahagi ng pera mula sa kanyang bulsa. Nakausap ko po si Tita Elena. Tinulungan niya po akong makipag-ugnayan sa employer ko sa Amerika. Nagbigay po sila ng cash advance. Para raw po sa paghahanda ko at para sa mga gastusin natin dito. Nakita niya ang pagliwanag sa mukha ng kanyang ina. Ang lunas at pasasalamat sa mga mata nito ay isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit. Salamat, Panginoon. Salamat, anak. Napakabuti mo, umiiyak na sabi nito. Niyakap ni Ara pabalik ang ina, pinipigilan ang sariling mga luha. Ang bawat salita ng pasasalamat mula sa kanyang ina ay isang dagdag na bigat sa kanyang konsensya. Nagsakripisyo siya, pero para sa anong kapalit? Ang pagsisinungaling sa kaisa-isang taong pinakamamahal niya sa mundo. Nang gabing iyon, matapos niyang mabili ang lahat ng gamot at makita ang kanyang inang mahimbing na natutulog sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Ara ang isang uri ng kapayapaan. Isang mapait at malungkot na kapayapaan. Natapos na ang isang bahagi ng kanyang paghihirap, ngunit alam niyang may mas malaki pang naghihintay. Habang nakaupo siya sa sala, nag-iisip kung paano niya sisimulan ang proseso ng kanyang visa, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Tita Elena calling. Sinagot niya ito. Ara, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses ay hindi na nagtatanong. Ito ay nag-uutos na. Maghanda ka. Para saan po?
Narinig niya ang isang nasisiyahang buntong hininga. Nakausap ko na si Don Alejandro. Sabik na siyang makilala ka. Isang malamig na kaba ang biglang bumalot kay Ara. Kailan po? Bukas. Bukas ng tanghali. Susunduin kita. Magsuot ka ng pinakamatinong damit na mayroon ka. Gusto kanyang makita kaagad. Ang mga salita ay tila isang pader na gumuho at tumabon sa kanya. Bukas. Agad-agad. Wala siyang panahon para maghanda. Wala siyang panahon para mag-isip. Ang sugal na kanyang pinasok ay hindi na isang malayong plano. Ito na. Nangyayari na. Ang demonyo ay dumating na para maningil. Humarap siya sa basag na salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Ang mga mata nito ay walang buhay, ang mga labi ay walang kulay, at ang pilat sa kanang bahagi ng mukha nito ay tila mas matingkad, isang mapa ng lahat ng kanyang kabiguan. Ito ba ang mukhang magugustuhan ng isang Don? Tanong niya sa sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marahil, ito mismo ang dahilan kung bakit siya ang napili. Isang babaeng may sira, isang babaeng hindi magrereklamo. Isang babaeng walang pagpipilian. Napapikit siya ng mariin. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang pera ay nasa kamay na niya, ang gamot ng kanyang ina ay nabili na. Ang kaluluwa niya ang naging kabayaran. Anak, aalis ka na ba? Napalingon si Ara. Nakatayo sa may pinto ang kanyang ina, si Aling Dena. Kahit may bakas pa ng sakit sa mukha nito, mas maaliwalas na ang kanyang paghinga, at may kaunting kulay na sa kanyang mga pisngi. Ang gamot na binili niya. Ang bunga ng kanyang sakripisyo. Isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa puso ni Ara. Opo, Nay. May interview po kasi ako para sa mga papeles ko. Ang bawat salita ng kasinungalingan ay tila lason sa kanyang dila, isang lasong kailangan niyang lunukin para sa ikabubuti ng ina. Lumapit si Aling Nena at hinaplos ang kanyang buhok. Itinabi nito ang mga hibla na nagtatakip sa kanyang pilat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi umiwas si Ara. Hinayaan niyang makita ng ina ang buong mukha niya, ang buong pagkatao niyang ibinebenta niya. Mag-iingat ka, anak, malambing na sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Huwag kang mag-alala sa akin. Basta para sa pangarap mo, susuportahan kita. Pangarap. Kung alam lang ng ina niya na ang pangarap na tinutukoy nito ay isa ng bangungot na malapit ng magkatotoo. Niyakap niya ng mahigpit si Aling Nena, nais na isiksik ang sarili sa yakap na iyon at huwag nang umalis pa. Ngunit ang ugong ng sasakyan sa labas ay isang malupit na paalala. Oras na. Nandyan na po yata ang sundo ko, sabi niya, dahan-dahang kumakala sa yakap. Pakiramdam niya ay iniiwan niya ang huling piraso ng kanyang sarili sa loob ng kanilang bahay. Nang lumabas siya, ang mamahaling kotse ni Tita Elena ay nakahinto na, parang isang itim na kabaong na naghihintay sa kanya. Pumasok siya sa likod, at ang amoy ng katad at air freshener ay tila sumakal sa kanya, isang banyagang amoy na sumisigaw na hindi siya kabilang dito. Sa wakas, bungad ni Tita Elena mula sa harap, hindi man lang siya tiningnan. Ayusin mo ang buhok mo. Huwag mong takpan ang mukha mo.